Hello, hello guys. Andito naman kami ngayon sa bukid. Mag-harvest nga pala kami ngayon ng mga gulay ni Papa. Kaya kami nandito, sinama niya kami para makapagtulong kami ng harvest ng kanyang gulay. Kasi nga ang dami na talaga dahil 2 araw po siyang hindi nakapag-harvest. Kaya halika, samahan niyo po kami. Kami ng buong pamilya ay pumunta dito para mamitas ng gulay. So yan po. Bago kami nabitas ng gulay, nagpakain po kami ng aming mga alagang hayop. Ayan po, tingnan nyo naman yun. Meron kaming pato, meron kaming manok, at saka meron kaming mga pusa. Napakaraming pusa dito guys, alaga ng papa ko ito. At tingnan nyo naman yung aming kalamansi. Oh guys, namumunga na, di ba? Yan, soon na naman yan na naman yung aming i-harvest. Sa ngayon po, ang i-harvest po namin ay yung upo, ampalaya at pipino at tsaka sitaw pa pala. So yan guys, andito na kami sa aming gulayan. Tingnan niyo naman yan guys. Grabe, nakakatuwa lang kasi yung papa ko is napakasipag magtanim at napakasipag dito sa bukid. Kaya tingnan niyo naman ito. At saka alagang-alaga niya ito yung mga tanim. Tingnan niyo naman ito yung ampalaya guys. Ang tataba, ang lalaki ng mga bunga niya. Dahil 2 araw na hindi nakapag-harvest. So ngayon kami nag-harvest. Ang dami kaming makukuha ngayong araw. Dahil sa 2 araw kasi nga hindi nakapag-harvest, kasi nga hinihintay ni Papa na sana ay dumating yung magtitingin dito sa farm, kasi nga inentran niya itong gulayan na ito doon sa pa-contest ba ng mga pagandahan ng community garden ba yun? Hindi ko alam, hindi ko na matandaan, basta yun siya. Kaya hindi siya nag-harvest ng 2 araw at ngayon niya sana ipapakita. Kaya lang, nang hinayang siya sa gulay, baka magulang na. So, pinitas na namin kasi nga kailangan niya ng ibenta at nalulungkot na siya na wala nang naka-display doon sa kanyang tindahan. So, need naming i-harvest itong mga gulay. Tingnan nyo naman yan guys. Ang dami. Nakakatuwa lang mamitas dito kasi nga ang dami at saka ang lalaki. Napakasipag talaga ng tatay ko. Nakaka-proud lang kasi nga may ganito akong tatay na masipag magtanim. Gusto ko nga manahin sa kanya yung pagtatanim dahil nga nakaka-enjoy at kumikita ka pa. Halos every 2 days, kung kumikita siya ng 1.5 every 2 days ay hindi na masama, di ba guys? Oh, nag-enjoy talaga ako dito mamitas ng mga gulay kasi nga tingnan mo naman yan. Ang sabi ko kay Papa, habang namimitas ay magbibideo ako kasi nga para makita ng mga people there na ayan, na may daming harvest na yung kanyang pinag-entry, kasi friend ko yung ng contest. So sabi ko para makita niya ito gulayan na ito na yung harvest namin. So ayun guys, yan, tingnan nyo naman yung mga bunga, napakarami ng bunga, di ba? Nakaka-enjoy mamitas. Hindi, organic lang ito siya kasi yung pataba dito ay tain ng baboy. And guys, kaya naman pala kami sinama ni Papa ay hindi niya kaya itong pitasin ng siya lang kasi nga sobrang dami po ng bunga ng mga gulay niya and hindi niya kayang dalahin kasi nga wala siyang paglalagyan na kasi motor lang po yung kanyang ginagamit sa pagpunta dito, so kailangan niya ng sasakyan or lalagyan ng kanyang mga gulay. Nakakatuwa talaga guys, talagang enjoy na enjoy ako sa pamimitas, lalo na itong ampalaya kahit na hindi ako kumakain ito. Ay hindi naman totally na hindi kumakain, hindi ko lang siya bet kasi nga mapait siya, so hindi, pero yung mga bata hindi ko inaano na wag kumain nito dahil nga masustansya po talaga to siya. Hindi ko lang siya bet kainin kasi nga mapait at hindi ako marunong magluto nito na hindi siya mapait. Yun guys, pero yung aking kasama ay favorite po ang ampalaya. So yun guys, nakakatuwa lang kasi nga ang saya mag-harvest dito guys. Sana always ganito, di ba? Ang saya-saya. Halos naka 10 kilo po kami dito at ito po ay binibinta ng 60 per kilo. So paglabas pa lang po namin ito sa aming bahay, sa tindahan, ay talagang nakumpra na po kaagad itong gulay na ito. Meron din po kasi ditong namimili sa labas at mabenta po talaga siya, kaya ang ending ay ubos din kaagad ito paglabas pa lamang ng
ng kanto kasi nga doon namin dinidisplay sa tindahan. So, mabilis lang siya maubos dahil nga tabing daanan din kami at maraming mga dumadaang mga sasakyan. Pag nakita nila yung gulay talagang na-attract sila kasi nga ang kikinis at ang gaganda, talagang inalagaan talaga ito ni Papa. So yan, tingnan nyo oh, 'di ba? Kanina pa akong palinga dito kasi nga pinipili ko lang yung pwedeng pitasin kasi para sa susunod na araw meron na naman tayong pipitasin. Yan guys, tingnan nyo guys. Yan, o 'di ba? Ang hirap lang mamitas kasi wala akong lalagyan, talagang kinakamay-kamay ko lang at yung kasama ko yung taga-kuha ng bunga tapos nilalagay niya sa sako. Kasi nga isang sako, wow, isang sako sobrang dami no. Tingnan niyo naman yan guys. O, 'di ba? Ganyan lang kaliit yung ampalayahan pero napakarami ng bunga niya dahil nga alaga siya at saka yung kanyang pataba ay tai ng baboy. Yan, tuwang-tuwa yan si Papa na binibidyohan ko at ako yung namimitas kasi nga yan siyempre para makita daw ng mga ng mga kilala niya yung mga tanim niya. Talagang proud na proud talaga ako diyan kaya napakasipag magtanim. So yan, pag ganito nakakalibre na din kami sa pang-ulam-ulam at saka pang-binta. May pang-ulam ka na, may pang-binta ka pa, 'di ba? Nakakatuwa lang, ang saya-saya. Ayan guys, tignan nyo guys, o 'di ba? Kasi sinasama na namin dito yung mga reject kasi nga hindi naman na ito maibebenta pero pwede pa namin pang-ulam o pwede pang kainin, 'di ba guys? Ganyan din kayo kapag may mga reject or kung hindi pwede pa naman sana 'tong ipakbit kaya lang nga ay kulang po kami sa panghalo katulad ng kalabasa at saka talong ay wala pa pong naitatanim si Papa kaya ito lang po muna yung pwede namin siyang ihalo sa itlog yung ampalaya. Ang next naman namin dito ay itong pipino. Guys, nakakatuwa ito guys. Nakaraan, di ba, sa video ko, sa last vlog ko, ay pumasok po ako dito sa looban na ito, sa ilalim. Ay, ito nga po palang yung may mga tanda po na kulay pula. Ayan po ay papang binhi sa pagtatanim ulit niya. Pinapagulang po iyan para sa pagbibinhi ulit ni Papa para sa susunod na pagtatanim niya. So yung pipino po na yan ay pinasok ko yan sa ilalim dahil nga nakakatuwa siya pero ngayon hindi ko na siya pwedeng pasukin dahil nga ako nangati. So, susunod naman ito yung mga patula. Tingnan nyo naman guys, meron din yung binhi yung mga patula na yon. So ito guys, nagsimula na ako mamitas dito sa pipino. Ang dami-dami nitong bunga, siguro naka 10 kilo din kami dito. So ito guys, dahan-dahan mo lang siyang pipitasin kasi nga masyadong maselan yung mga gulay na ito. Tingnan niyo naman yan guys, talagang dahan-dahanin mo lang yan siya, pinaikot-ikot ko lang yan siya pag mamitas kasi nga baka malamog siya, kawawa naman, ay baka hindi na namin maibinta kapag na bugbog na lamog siya. So, ganyan-ganyan lang siya. Ikot-ikot lang siya. At madali lang naman siyang pitasin kasi nga malambot lang siya. So, kung may gunting kayo, ay madali nyo siya mapipitas. Kaya lang wala kaming dalang armas. Armas talaga kasi nga nagmamadali kaming sumama dito sa bukid kasi nga gusto ko talaga na mabidyohan ito at makita yung mga gulay. So, yun guys. Alam nyo ba itong pipino na ito ay favorite ito ni Marian? Talagang pag mayroong pipino talagang happy-happy ang bata kasi nga itong gusto niya ipagtitimpla ko siya ng pipino na mayroong sweet and sour. So yun guys, tingnan nyo ang gaganda ng mga pipino, talagang first class siya kasi nga meron siyang balag yung pinag-aakyatan niya para yung mga bunga niya ay maglawit-lawit lang dito sa niya, sa balag ay sa niya, yan yung kanyang palapala para hindi siya masira. Kasi kapag nasa lupa siya at gumagapang, may possibility na masira siya or kainin siya ng hayop, kasi, o mga uod,
tuhod o di kaya ay mabasa siya ng tubig at mabulok, or hindi yung iba katulad niyan yung parang nasisira siya. Ito kasi ay nakapala-pala, so talagang first class at magaganda yung mga pipino. Tingnan nyo naman yan guys, nakaka-proud talaga. Pag may ganito ka, sabi ko palang araw kapag ako ay nag-retire, wow, retire. Sabi ko, pag ako magre-retire ay dito ako maninirahan. Kasi sabi ko, magpa-farming na lang ako. Hindi, ganito, fa-farming, magtatanim ng gulay, magtatanim ng prutas, mga kung ano-ano diyan na mapakinabangan. Kasi akala niyo lang ba guys, na kapag nandito ka sa farm ay mas malaki talaga yung kikitain mo kaysa sa nagtatrabaho. Kasi kapag nagtatrabaho ka, may amo, kapag dito sa farm, mapagod lang siya, pero talagang sarili mo ang oras at saka wala kang iisiping nagmamadali ka, kasi nga ikaw yung nagmamay-ari ng farm at ikaw yung may decision kung anong gusto mo. Kasi kapag sabi ko nga kapag balang araw na pag ako'y nakapag-settle na ay ipo-focus ko na rin yung farming kaysa sa magtrabaho. Kasi pag nagtrabaho ka talagang may boss ka, meron kang imi-meet na deadlines, may monthly reports at kung ano-ano pa. At saka may possibility na minsan may magkapagkakamali ka, mapapagalitan ka, or kung ano pa man diyang pagsasabihin sa'yo. Hindi katulad na kapag nandito ka sa farm, ikaw ang boss, ikaw ang gagawa ng lahat. Yun lang nga mahirap. Sa ang una, alam mong mahirap kasi nga lahat sa'yo, buhos mo lahat ng gastos. So, kailangan talaga ng iba yung sipag dito at saka yung pagod, yung pabalik-balik mo sa farm, kasi hindi naman pagka mo ay nandyan ka agad yung pera. Kailangan mo rin ng dito, ng sacrifice, ng pagod, at minsan mapupuyat ka kasi nga pag-aasikaso dito, at yan, mamimitas ka sa pagtatanim pa lang kaagad nito guys. Alam nyo ba, ay napakahirap na nung na-experience ko na magtanim ako. Sabi ko napakahirap pala ng pagtatanim pa lang, kasi nga yung doon wala pa yung result, so hindi mo pa alam kung ano magiging resulta ng pagtatanim mo, kung mabubuhay ba siya o hindi, di ba? Pero kapag yung dedicated ka doon sa pagpa-farming at pag maalagaan mo lang sila ng maayos, ay talagang bibigyan ka ng magandang bunga. Kapag gano'n din naman sa tao, 'di ba, kapag inalagaan mo siya ng maayos ay magiging healthy siya, or magiging healthy yung pagsasama niyo. Like din dito sa mga gulay na kailangan pag inalagaan mo sila ay talagang bibigyan ka nila ng magandang bunga, 'di ba? Yan, tingnan niyo na guys, so ang daming bunga. Talagang hitik na hitik siya sa bunga, and then yung iba talaga na mas magagandang klase and yung mahahaba ay tinalian na ni mama, kasi nga pag-anuhan niya ng binhi, kasi magtatanim pa sa mas malapad na farm doon sa kabilang farm namin. So dito kasi yung focus lang ni Papa dahil malapit sa bahay at saka may mga alaga siyang hayop, so mabalik-balikan niya. By next time is doon na siya sa kabila naman magpa-farming, kasi nga doon nagde-develop kami ng farm. So mas papagandahin namin pa yun doon. Yan dito sinisilip-silip namin kung meron pa bang natira, kasi nga masasayang lang kapag hindi siya napitas kaagad, dahil susunod na araw naman kami babalik dito. And then dito naman guys, meron kaming mga upo. Ayan guys, tingnan niyo yung mga upo, ang lalaki ng bunga. Last time na nag-harvest kami dito ay kaunti pa lang yung bunga niya. Ngayon ito may tali ito. 2 piraso po yung may tali dito, kasi nga pang binhi sa mas malaking farm. Kaya nga iyan lang hininhi ni Papa, yung magagandang klase. So yung iba kailangan naming pitasin at ibenta. Yan, tingnan nyo naman yan guys. Ang laki-laki niyan. O talagang sinukat-sukat niya sa kanyang braso, dahil nga ito pa yung another one na pambinhi rin na sobrang laki. Ang sabi ko kay Papa ay maghihingi ako ng pambinhi, kasi nga magtatanim din ako ng gulay. Yan, nakakaingit kasi siya na may napipita siyang gulay, hindi lamang pang benta kundi pang konsumo din namin sa araw-araw. Tingnan niyo naman yan guys. Oh, napakalaki nito. Kung ganyang kalalaki at mura pa, talagang maganda magandang klase siya, 'di ba? O sinukat-sukat niya pa dahil nga sobrang laki. Ito naman ay harvest na namin yung iba, kasi nga sobrang baka masobrahan sa laki, at meron na rin kaming naitabing pangbinhi. Yan guys, so itong upo ay almost parang nasa 15 kilos. Yan, kailangan mo rin itong ingatan. Ito nga hindi binalot ni Papa, kasi nga
ay baka mabugbog. Pero mas maganda sana kung ito ay nakabalot dahil para hindi makain ng mga hayop o di kaya ng mga uod kasi napakarami pong uod dito sa bukid. So ayan guys, tingnan nyo naman yan guys. O yung iba may mga punggok at mahahaba. Ay, ito maganda tong pambenta yan guys. Ito kailangan din siya ay ingat lang na ingat kapag ikaw ay dinala mo ito sa tingnan mo. Ang dami, grabe ang dami guys. Nakakatuwa lang mamitas kasi nga ganito mag-enjoy ka talaga. Lalo na pag ang dami mong bitbit, ingat na ingat lang ako kaya naku maselan po yung upo kasi nga pag ito ay medyo nagasgasan, papangit na yung itsura niya at baka wala nang bumili nito. So kailangan mo siyang balutin bago mo siya ibiyahe. Lalo pang biyahe namin dito ay rough road. So, talagang ingat na ingat kami magbiyahe kasi maganda lamog na ito. Kawawa din. Sayang din kung ibenta. Hindi namin na ibenta ng mahal dahil nga makikinis yan guys. Tingnan nyo naman yan guys. Talagang hirap na hirap akong yumuko dito dahil mababa lang po yung palapala na ginawa ni Papa. So, nauuntog-untog ako at dahil masisilan yung mga tanim so kailangan ko siyang iyuko-iyuko. Yan, tingnan nyo naman yan guys, hirap na ako magbitbit. Ang sabi ko kunin na sa akin para ilipat na siya sa lalagyan, sa sako doon kasi nga para maipon na sila ng mga pananim ko. Yan, ay pananim ko, mga na-harvest ko. Pananim pala yan ni Papa, hinangkin ko na. So yan guys, tingnan nyo, nakakatuwa naman yan na nakapag-harvest ako. So yan, pag naubos na namin ito, ayan, inipon na namin siya. Almost naka 15 kilos kami dyan guys. Ayan, pan-display na ito sa tindahan. So, gaganahan na si Isoy bantay ng tindahan kasi ang sabi niya, hindi na siya ginaganahan magbantay ng tindahan kasi nga walang naka-display doon ng mga gulay. So, yan guys, yung namin na-harvest na pipino, ay na ampalaya at pipino. So, mamaya ikakamada na ito doon sa aming sasakyan para maidala na palabas dito. So, almost mga 3 kilometers pa uwi sa bahay. May kailangan naming motorin para uwi sa bahay. Kasi nga, medyo papasok itong area so dapat be careful sa pagbiyahe kasi nga baka sila ay malamog. Ayan nga guys, so binidyohan ko na siya yung sabi ko bago kami umalis ay mapakita ko dito. Mapakita ko ito yung gulayan niya. Yan. At saka kung ano pang baka sabi ko may natira pa dito na bunga. So yun guys. Yan ay visit na aso yun ang ingay. So yun guys, tingnan nyo naman yan. Ang aming na-harvest. Yan, tingnan nyo guys. Then, naman namin dito. Ang susunod na naman namin dito is yung sitaw. Napakarami ng sitaw din ni Papa guys. Nakakatuwa kasi yung ang dami, pinabayaan niya pati yung mga gulang doon kasi nga inaano niya na pang binhi yun. So, hindi niya pa pinipita. So, ngayon, dahil ito nga ay papakita niya pa rin sana doon sa titingin sana dito na taga barangay kasi nga sinama niya nga ito sa community garden sa parang pa-contest siya ng mga ng barangay na may community garden dito sa aming barangay. So, kaya hindi siya pinitas. Kaya yun, ngayon i-harvest na namin dahil wala na kaming pang display. Ay guys, nakakatuwa kasi nga itong bukid na maintain pa rin talaga ni Papa ay napakasipag niya talaga. Proud na proud talaga ako dito sa Papa ko na ito. Kahit senior citizen na ito, hindi niya napapabayaan yung kanyang bukid. So, ito yung mga okra ay maliliit pa. Halos bagong tanim niya lang ito. Tingnan niyo naman yung sitaw niya guys. Ang variety daw nito ay galante. Kaya yan, galante siya kung mamunga. Siguro kaya galante ang tinawag sa kanya ay dahil nga para galante siya kung mamungat. Tingnan niyo naman itong mga gulang ay hindi pa pinitas kasi nga ito ay pang binhi. Nag-ipon na rin si Papa ng pangbinhi kasi ang hirap din po talaga na magkuha ng binhi kung saan kukuha kasi nga mahirap po ang mahal ng binhi at saka ang hirap po manguha ng binhi kung saan
saan kami kukuha ng pambinhi. Ang sabi ko rin kay Papa ay manghihingi ako ng binhi nito kasi gusto ko rin talaga magtanim at naiinggit ako sa kanya kahit na lang sana doon sa pangkonsumo namin. Tingnan niyo naman yan guys, napakarami ng bunga niya, nakakatuwa lang mamitas kasi nga ang daming bunga. Kung gusto niyo rin maghanap buhay ay ganito rin yung gawin niyo guys. Kung wala kayong trabaho, kung wala kayong kinikita ay pwede niyo i-focus yung gulayan at farming. Talagang kikita ka basta masipag ka lamang. Nung unang punta po namin dito guys, ay ano lang ito siya, yung maliliit, hindi ko nga akalain na magiging ganito na siya katataba at lalaki ng bunga. Hindi ko in-expect na magiging ganito siya kasi nga ang sabi ko parang papayat man ang tanim ni Papa, parang hindi man lalaki, pero guys, in fairness, ganito na siya nung pabalik namin. Halos ilang months kasi kami hindi nakabalik dito dahil nga nag-focus kami doon sa kabilang farm, naglilinis kami doon dahil tinataniman namin yun ng mga pananim at sabi ko ay balang araw ay makakapag-harvest din kami doon, lalo na yung saging, rambutan at basta dinidevelop namin yung kabilang farm para doon na kami mag-focus. So yun guys, nag-i-enjoy ako dito sa pagpipitas ng sitaw dahil napakaraming bunga at almost parang mga nasa 10 kilo rin itong sitaw dito. Grabe guys, kung ganito araw-araw may na-harvest kang 10 kilong sitaw, 10 kilong ampalaya at 10 kilong opo. Ayan, kung ganyan may mga na-harvest kang ganyan ay nakakatuwa lang kasi nga i-compute mo na lamang kung ang sitaw at 50 ang kilo, kung 10 kilo ay meron kang 500, ay kung meron kang upo na nasa 15 kilos na kung ang upo ay 40, di parang nasa halos 500 din. Tapos kung meron kang ampalaya na tag 60 ang kilo, tapos may 10 kilo, di may 600 ka. So, nakaka 1.5 ka every other day. Yan, basta mag-focus ka lang at sisipag, magtsatsaga, mag-aalaga ng mga gulay, talagang bibigyan ka ng maraming bunga at meron kang makikitain katulad nito ni Papa. So, kung every other day may 1.5 siya ay hindi na masama. Basta ikaw lang ay magsipag. Nakakatuwa lang kasi kung may 1.5 ka other day, kung sa isang buwan, meron ka ring halos nasa 15,000, mga ganyan. Pero hindi rin talaga dito yung kung patamad-tamad ka ay hindi rin ganito yung magiging resulta ng iyong ng iyong farm kasi dapat ito talaga dedicated ka dito sa pagtatanim at saka focus ka dito sa pag-aalaga ng iyong gulay. Ayan, tingnan nyo naman yan guys, napakarami ng bunga. Talagang mag-i-enjoy ka mamitas kapag ganito ang bunga niya. At kapag dating ito sa kanto, talagang ubos talaga ito. Lalo na ito yung sitaw is my favorite. Kailangan lang rin itong maselan lang rin ito. Kung pipitasin mo, hay nako, kung ako namimitas niyan, tingnan nyo, tumatalsik-talsik na yung kanyang mga bulaklak. Kasi sabi ko sa susunod na ito na hindi na ito maka-harvest si Papa kasi nga nagtaralsika na yung mga bulaklak na iba niya kapag pinipitas ko kasi siya isang kamay lang dahil nga ako ay naka-video. So talagang magtatalsik yung ibang mga bulaklak. Ayan, guys. Iniipon namin siya dyan para pag napuno na siya ay na naman kami, balik na naman kami doon sa pamimitas. Ayan guys, tingnan nyo guys, ang dami. Parang sabi ko nakakaduling na mamitas kasi sa sobrang dami ng bunga niya. Ang hirap, nakakatamad na siya pitasin pero nakakatuwa lang kasi dito. Kay kwarta na talaga siya. So pag nabinta to sa labas, pera na siya, di ba? Ito nga guys, ilang araw na itong hindi nadidiligan dahil nga ay sunod-sunod ang ulan. So sa pabor na rin ito kasi nga hindi mapapagod si Papa sa pagdidilig dahil nga ulan ng ulan, si Bagyong Romy na dumaan. So yun, libre kami sa tubig, libre sa panin. Ang kapagtataka lang dito ay kung saan ulan ng ulan, doon paubos ng paubos yung tubig sa ilog. So, yung tubig ng pinagdidilig po dito ay nanggagaling po sa ilog dito lang sa malapit. Kaya napakaganda rin na kapag may farm ka ay meron kang ilog na malapit. So yan guys, yung
yung pinagkukunan ng pandilig dito, yung malapit siya na ilog, buhay na ilog siya. Yun lang, yun doon naman sa kabila naming farm ay maliit lang siya na sapa-sapa pero nakakapag-provide din siya ng tubig. Unlike dito sa sapa-sapa dito sa kabila ay napakalaki ng ilog dito. Ay hindi naman siya napakalaki, mas malaki lamang siya doon kaysa sa kabila. So, na ano niya dito yung pang everyday na pagdidilig. Ngayon lang talaga hindi nakapagdilig dahil nga sa sunod-sunod na pag-ulan. So nakalibre si Papa sa sa pagdilig ng mga halaman. And then, yan, tingnan mo yung mga okra. Yung mga okra na ito ay maliliit. Maganda rin ito yung okra kasi everyday kang mag-harvest nito kung may ganyan kakalapad na okrahan. At sisipagan mo lang. Mga susunod na araw ay makakapag-harvest ka rin ng halos nasa 10 kilo dito ay hindi na masama. Napakalaking bagay na po iyon. Lalo pa sa ating mahihirap na mga farmers, mahihirap, ay hindi talaga magayaman ka dito kay kung ganito ka kasipag at makaipon ka ng pera, makakaipon ka talaga ay talagang yayaman ka dito basta masipag ka lang. Wow, aywan ko lang. Ganun ka kapag magastos ka, hindi ka rin yayaman kay magastos ka. Pero kung masipag ka, ay talagang ay masinop ka, masipag ka, matyaga ka, ay talagang asinso ka. Lalo pa dito sa farm, ang tubig ay libre. Yung gagastusin mo lang dito yung yung pang-spray kasi nga hindi naman ito siya gaganda ng ganyan kapag hindi siya na-spray ng ano ba yan, hindi ko alam kung ano spray dito na para gumanda ang mga bunga niya at hindi siya kainin ng mga hayop. Kaso kung hindi mo to siya sprayhan, nako, ang mga piste, ang mga dito, mga ano ba dyan, mga insekto, diyan na yan sila maninirahan at kakainin ng mga gulay at wala ka nang mapakinabangan. So, nagastos ka rin ng pang-spray dyan para gumanda yan siya. So, every 3 days or 2 days ay dapat siya ma-sprayhan kasi nga para yung bunga niya hindi tirahan ng mga hayop at mahaba ang bunga. Tingnan niyo naman yan guys, diba? Yan. Tingnan nyo, yung iba nagbabalik ko kasi nga may kinakainan yan siya ng hayop. Kapag straight naman, hindi siya kinainan. Pero yung iba nagbabalik ko, anuhin yan siya ng hayop, pinakain siya ng hayop. So, hindi siya naabot ng spray, I think. Siguro gano'n na nga siya. Tingnan nyo guys, diba? Talagang ang yayabong ng bunga at ang dami. Then, pinagtsagaan din namin itong pitasin yung mga gulang kasi nga, pang binhi ni Papa. Sabi niya hindi pa sana niya pitasin so dahil nga nakita niya dito na kantagutay-gutay na yung iba sa ibaba ng lupa. Siguro ay tinuka ng chicken, ng alaga niyang chicken. So, kailangan naming pitasin ngayon kasi nga para mapakinabangan pag hindi niya pinitas na ako guys wala kaming mapakinabangan at wala siyang pangbinhi. So yun guys, ito na yung aming napitas na sitaw, napakarami guys. Siguro nasa 10 kilo ito. So kung tag 60 ang kilo nito ay meron siyang 600 pesos dito sa mga sitaw na ito. So, yan guys, tingnan mo guys. Ayan, ang dami-dami. Ito rin yung isa sa gulay na aking paborito kapag inadobo mo. Talagang masarap talaga to siya guys. Lalo na kapag may oyster sauce. Talagang favorite ko to siya. Kaya lang hindi sila masyadong kumakain. Ewan ko ba kung bakit. Tingnan nyo ito naman guys, yung naipon ni Papa na pangbinhi. Manghihingi talaga ako sa kanya ng pangbinhi dahil nga itatanim ko rin sa aking farm para kami na naman sa sunod ang may iha-harvest. So, diba? Hindi lang sila yung may iha-harvest, kundi ako rin. So, yun guys. Pati dito umakyat na siya sa puno ng lansones. So, ito na siya guys yung aming na-harvest. Mayroong palaya, mayroong sitaw, mayroong kasama yung pati gulang niya. Yan, tingnan nyo naman yan. Doon na namin yan silinisin sa bahay. So, ito yung ampalaya, meron kaming pipino, meron kaming upo. Ayan guys, tingnan nyo aming mga upo na na-harvest. Halos nasa 15 kilos po yan. Tapos ito ay naman nasa 10 kilo naman yung pipino.
guys. Yan, nag-prepare na kami para iuwi siya. So talagang dahan-dahan, sabi ni Papa ay ano na lang, nilagay niya na lang lahat doon sa kanyang lalagyan para dalahin pa uwi. Sabi ko yung iba ay ako na lang yung bibit-bit, lalo na yung pipino dahil hindi na kaya doon sa kanyang motor. Ito na lang yung kanyang dadalahin. Ilalagay niya doon sa kanyang bantingan. Yan, tingnan nyo naman yan guys, yung kanyang lalagyan. Ingat na ingat siya, baka yan malamog. Ay naku, delikado talaga yan siya pag nalamog. Yan siya guys, o tingnan nyo. Pati yung mga ampalaya, nilagay niya na rin yan dyan sa motor. Para mamaya pag ano niya pa uwi. Ito yun. Tingnan nyo, oh. Yan. Okay. Pagdating nga namin doon sa bahay, ay dito sa bahay, ay pinrepair na namin ito, pinunasan namin yung mga pipino dahil nga meron pa siyang parang pulbo-pulbo. I-prepare naman namin to siya para ibenta kasi nga para mai-display namin dyan sa aming tindahan. Kasi sa ngayon po ay marami na naghahanap ng gulay. Tingnan nyo naman yan guys. O, ang gaganda ng mga pipino. I-prepare namin yan siya, malinisan lahat ng pipino at ilagay doon sa i-display na siya. Yan siya guys, tingnan nyo, pinapalagay ko kay Marian. Pag nalinisan na siya, pinapalagay ko doon i-display. Maya-maya lang yan, halos mga ilang oras lang yan ay ubos na rin yung pipino. Mabenta po siya dito guys dahil nga tabing kalsada kami at saka maraming dumadaan dito na mga customer at mga sasakyan dahil alam nilang fresh yung gulay namin at sariling tanim po ito. At saka yan kasi nga pag bagong pitas, pag fresh pa, masarap siyang kainin, malutong-lutong siya guys. Kahit nga yung mga bata ay gustong-gusto din ito. Ito rin ay isa rin sa favorite namin na panghimagas kasi nga masarap din naman talaga siya. So ayan, kailangan namin siyang punasan para gumaganda-ganda naman. Ang dami niya kasing pulbo guys. Pinulbuhan, hindi ko alam. Pero yun yung ano niya, di ba yung pipino, meron siyang parang balot, parang pulbo siya na namumuti-muti. So pag pinunasan mo siya, ay kumikinis naman siya. Medyo maselan din kasi itong pipino na ito. So kailangan mo siyang punasan. Yan. Almost nasa 10 kilo din siya. So, kung tag 40 ang kilo niya, hindi ko alam kung tag 40 or 50, yan, may 500 pesos din si Papa. So, siguro inabot siya ng 2,000 sa kanyang mga gulay. Yan, di ba? Kung every 2 days ka mayroon kang harvest na gulay, tapos almost 2,000 ang kinikita mo, edi hindi na masama yun guys. Talagang pang buhay-buhay na talaga yun siya. Yan, kailangan kasi siyang pampunasan. Siya lang naman, yung mga pipino lang naman, pero yung mga upo ay agad na siyang dinisplay doon. So, ito naman, yung other one is yung mga sitaw na hinarvest namin. Tinulungan kami ni Beshi Gida para mag-kilo-kilo nito. Nakakatuwa din naman kasi na ikaw mag-prepare ng mga kahit na hindi na ikaw yung nagtanim, basta ikaw nag-prepare ng mga pangbenta ay nakakatuwa kasi nakaka-proud lang na mayroong mga ganitong harvest si Papa. Yan, tingnan nyo naman yan guys. I-prepare namin almost nasa 10 kilo din itong na harvest namin pambenta na tag 60 ang kilo na may 600 pesos din si Papa. Yan, tingnan nyo guys. So, ang dami. At buhay, dasgrasya. Tama-tama kami dito ng mga sitaw. Sus, may nadisgrasya baga dito sa harapan namin. Ayan, tingnan nyo guys, sus, nabangga niya baga yung aso. Sus, yung aso patay. Tapos silang dalawa ay nagkaroon ng galos, dalawa silang, yung driver at saka yung angkas. Kasi hindi ko alam, siguro napakabilis ng takbo nila and hindi sila nagminor dito sa kanto dahil yung bahay nga namin ay kanto ng, kanto po siya, yung crossing. So, yan, kanto nga crossing. So, yan. Ang dami kaagad ng mga marites dito. So, tingnan natin yung aso dito. Yung aso ng dabangga nila ay talagang naghingalo at namatay kaagad. Hindi ko alam, napakabilis siguro ng takbo nila. Ayan yung aso.
And sila dito, inabot nila, nag-cross na disgrasya kaagad. Uy, grabe. Na, ano ako, na heart attack ako, high blood ako, ano ba yan? Kasi nga takot ako doon sa aso, sa na-disgrasya na nabangga nila yung aso. Katakot. Kanervyos naman yun. So, dahil nga business is life, ituloy namin yung pag kikilo nitong sitaw. Kaya inaapuran namin kay mamaya marami na naman itong customer. Naghahanap kasi ng gulay. Alam nyo guys, ito maaga pa lang naghahanap na sila ng gulay kasi alam nila yung may tanim na gulay dito ay si Papa lang. So, siya lang yung nagbibenta dito ng gulay na fresh. Kaya maaga pa lang kanina may naghahanap na ng gulay. So, inapuran namin ito. Kay mamaya ito, ubos na naman ito siya. Ubos na naman doon sa mga mamimili. At saka, nagmamadali din kami kasi nga pupunta kami sa farm. Doon sasaklit kami doon sa farm kasi titingnan ko nga doon yung tinanim kong upo kung nabuhay ba o namatay na. At saka yung may matanim kasi ako doong okra at saka mga sitaw sa farm. So, silipin namin kung baka kinain na sila ng kuhol kasi napakarami ng kuhol doon guys, in fairness. Then, ayan, nervyos ko, tuloy-tuloy lang tingnan ko. Sabi ko baka kung napaano na yung na maritis ba, napaano na yung tao doon. Kawawa naman yun. Kaya paano man may aso. Delikado talaga kasi din yung may mga aso ka dito sa kanto. Kasi nga, takaw sa disgrasya o aksidente kapag may mga hayop nandiyan nakahiga sa tabing daan. So, yun guys, yung parang isang bungkus ng kamay ko, almost parang na 1 kilo rin siya. Yan. Diba? Maganda lang talaga kapag ganito, magkikilo, ikaw may-ari ng farm, ikaw ang mag-harvest, ikaw ang sa'yo agad yung kita. Unlike sa nagbi-business ka, kailangan mong mamuhunan ng malaki or mamuhunan para pamili, buy and sell. Naging trabaho ko naman yung buy and sell dati pero malaki naman yung kinikita. Pero pag ito kasi yung sa farm, yung puhunan mo ay pagod at dedication at yung sacrifice ka din na pabalik-balik ka sa farm. Ayan. Pero kapag nandito na yung namumunga na siya, tuloy-tuloy alagaan mo lang siya, ay makaka-harvest ka din ng maganda. So yun guys, talagang yung medyo napagod-pagod na ako dito. Kaya dami-dami baga ito na siya. 10 kilo din, nakaka 600 din si Papa dito. So yan, tinulungan kami na yung tali-tali nito para hindi na siya mapagod mag-display na lang siya doon. Nakaka-enjoy lang kasi ganito, magbalot-balot ka, magtali-tali ka o kasi nga yan, kita na yan. Pero wala akong hiningi dyan ha, talagang lang ako, nag-enjoy lang talaga ako na kilo-kilo ng sitaw kasi nga mamaya lalayas na naman kami. So ayun guys, ang katawan ko, lalaki ng aking mga braso. So yun guys, tingnan nyo, grabe ko kamaritis talaga, kaya nag-enjoy ako dyan ng sitaw. Tapos kami na-discuss siya pa sa harap namin. Tingnan nyo guys, ang hahaba niyan guys. Diba? Susunod ako naman yung magagulayan. Ako naman yung magtatanim ng mga gulay sa aming farm. Hindi na si Papa. Wow. Paupo na lang siya. Bigyan ko na lang siya ng pera para pang gin. So yun guys, ako na lang yung magpapagod kasi nga ang senior na siya. Sa susunod hindi na ito siguro mga kagulayan pa rin pero hindi na ganun kalaki. Kaya sabi ko ako naman yung mag-focus sa gulayan. Pag sa sunod, sabi ko nga kay Kevin ay linisin na yung farm namin para mataniman namin ng gulay. Para ako naman yung mag-harvest ng mga gulay. At habang ako ay nagtatrabaho ay meron kaming tanim na gulay and then yung may matanim kaming saging kasi mabenta rin yung mga saging dito guys. Talagang saglit lang siya, para rin siyang hinanginan. Kaya sabi ko, focus din kami sa pagtatanim ng saging at saka gulay para kami na naman sa sunod ang magha-harvest. So ngayon, puro lang kami labas, puro lang kami gastos ng pera pero sa susunod
Kami naman yung magha-harvest. Yan, tingnan nyo guys, ganyan karami yung 1 kilo at kailangan mo siyang talian para may display na doon. Yung talagang yung aking kasama ay nagtutulong-tulong din yung batuta. At ito na guys, ang final round, yung na ito, kinukumpra na ito ng nagba-buy and sell dito. Kinukumpra niya na yung mga gulay kasi nga ibibenta niya rin sa bayan. So yan guys, o tingnan mo yan. Nakaka-proud lang kasi nga ito, pagkatapos niyang pitasin, pagkatapos namin i-prepare ay mayroon ng uubos nitong aming paninda, nitong aming na-harvest. Ayun lamang guys ngayong araw. Thank you.